Trend naman na nakasagasa doon sa babae nagpakatubagal kahapon sa EDSA station, pinabindisyonan daw muna bago ibiyay ulit. Si Sam Nielsen ang tumututok. Sam? May pinag-aaralan ng pamunuan ng Light Rail Transit Authority o LRTA na isa ilalim muna sa pagpapabindisyon ng pare ang isang tren nito na nakasagasa ng may edad na babae sa EDSA Station, Pasay City kahapon. Ayon sa pamunuan, bukod nga sa routine inspection at check-up, planong isama na rin ang pagbindisyon sa tren bago naman ito muling patakbuhin matapos nga masangkot sa aksidente ng pagkakasagasa sa 52 anyos na si Lucy Aroma. Samantala, nakasuhan na may kahapon ng reckless imprudence resulting in homicide ang train operator na si Anthony Gunay, 35 anyos. Yung operator ng train, kakasuhan? Tama, Mike, oo. At ngayon nga ay nakakulong na sa Pasay City Police. Nakakulong, Mike. Kinumpirma ni Senior Police Officer 1, Chris Gabutin, isa sa mga investigador sa kaso, na nagtutugma naman daw yung depensa ni Gunay sa kuha ng CCTV ng LRTA sa nangyaring aksidente. Habang papalapit na daw sa mga pasero nga sa northbound lane ng EDSA Station, nakita nito ang pagtalo ng biktima at tumapak pa daw sa preno. Ngunit inabot pa rin ng isang gulong nito ang nasa release na nga babae. Ang paliwanag nga sa atin ng LRT, kaya daw nasira yung tren Dahil sobra daw yung pagkakapreno, talagang hindi na nakayanan Mike, oo, tama. At, umabot na yung hindi nakayanan Tama, Mike. At pasintabi, ang nakakulong? sinasabi nga sa... Nakakulong, Mike, oo. At ang sinasabi nga sa atin ng pamunuan ng Pasay City Police, bahala na daw yung korte, na tumingin dito naman sa magiging depensa nito mismong train operator. Samantala, sinabi naman ng pamunuan ng Rizal Funeral Homes, mamayang alas 10 ng umaga, kukunin na ng mga kaanak ng biktima ang kanyang bangkay na nasa isang closed coffin o saradong ataol. Ang inyong kapuso, San Vicente James Caradio, DCW.